Bamboo Organ Church, Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph. Ang location ay dito sa Barangay Daniel Fajardo, isa sa oldest districts ng Las Piñas. Ayon sa kasaysayan, ang bamboo organ ay ginawa ni Father Diego Serra within the period ng kanyang assignment bilang parish priest ng Las Piñas noong 1795 hanggang 1832. Idineklara ng ating National Museum ng ating bansa ang Las Piñas Bamboo Organ na isang national treasure. Sa kanyang katangian at kahalagahan sa ating kasaysayan bilang mga Pilipino. Ngayon guys, mula dito sa Bamboo Organ Church, tayo ay magta-travel, maglalakbay papunta ng Manila, at isa ding makasaysayang lugar ang ating pupuntahan. So tayo ay maglalakbay at ang ating dinadaanan ngayon ay ang Quirino Avenue. So sakop ito ng Las Piñas at dire-diretso ito hanggang sa Parañaque. Mahaba ang Quirino Avenue na to. Samahan niyo muli ang inyong lingkod, Pinoy TV. Alakbay, ka-travel. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Lagi nating sinasabi sa mga travel na ating ginagawa ay maging kondisyon ng ating mga katawan. At ang atin pong ginagamit ngayon ay ang ating motorsiklo, ang City Badja 100. Maaga pa naman at hindi pa masyadong volume ang mga sasakyan. So baybayin natin itong Quirino Avenue at bandang unahan nito ay mararating natin ang boundary ng Las Piñas at ng Parañaque. So dito sa may Arco ay nandito yung pinaka-boundary ng Las Piñas at ng Parañaque. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay at suporta sa ating channel, sa mga nag-review at sa mga bago pa lang sa ating channel. Nawa ay makabigay tips po sa mga driving, sa mga streets, ang ating pong mga sinasabing mga tips, mga kalagayan ng ating mga kalsadahan. Lagi tayong mag-ingat sa ating mga ginagawang paglalakbay, anumang mga mode of transportation ang ating ginagamit. Palagi tayong magdasal din, ipagkatiwala ang lahat sa Panginoong Diyos na Siya ang may-ari ng ating mga buhay. Yung dito sa bandang kanan ay tinatawag na bike lane yan. Mula nung nagbukas galing sa pandemic, maraming mga streets ang ginawang na priority yung sa right side na bike lane. Yung iba ay may mga pintura pa na talagang intended para sa mga bike o yung kanang bahagi ng kalsada. Sa iba ay walang mga pinturang nakalagay, pero unawa na rin ng halos karamihang mga motorista dito sa National Capital Region na yung gawing kanan ay pinapaubaya sa mga gumagamit ng mga bisikleta. Isang Bible verse ang ating ibabahagi ngayon sa Book of Psalm chapter 37 verse 5. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Sa ating wika, ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. So napakaganda mga kalakbay na
tayo po ay laging maglagay ng ating tiwala sa ating Panginoong Diyos. Ano man ang ating mga plano, mga pangarap, ang ating buhay, lagi nating pagkatiwala sa ating Panginoon. Kagaya ng mga travel, lakbay na ating ginagawa, ang pag-iingat ng Diyos ay sumaating lahat. So dito sa lugar na to may mga konting mga ginagawa sa kalsadahan. Maayos naman ang takbo ng mga sasakyan. Ang ating destination ngayon ay Manila, isang lugar na makasaysayan din ang ating pupuntahan. Ingat-ingat lagi sa pagdadrive, nakamotor man o anumang gamit na sasakyan. Ating binabati ang mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel, ang Bio family, ang Gulyoso family, ang Fulgencio Gulyoso clan, ang pamilyang Dikit, at yung mga kaibigan natin na nagbablog din, si Sir Drew Plasos at si Sir Drew Plasos ay mayroon siyang shop sa Imus, Cavite. Pagdating sa paggawa ng mga motor, ayan, nire-recommend natin magaling na mekaniko si Sir Drew Plasos. Shout out kay Sir Gerald Tibordo. Shout out sa mga nakakasama natin sa ating mga napupuntahan. Kay Jun Bio, salamat, sinamahan niya ako nung isang araw. Maraming salamat din kay Ma'am Demi Mudlong, at siya ay nag-comment sa ating video dun sa ating biyahe galing Tarlac. So maraming salamat po, Demi Mudlong. Maraming salamat din kay Sir Lidong Hay, at siya ay sa New Zealand, Wellington, at nakasama natin siya dun sa isa nating video, ang ating travel mula dun sa Raha Sulaiman Plaza patungo ng Caloocan Monumento. Salamat din kay Brother Joseph Goso, at siya ay nag-comment din dun sa ating video from SMOA papunta ng Cavite via Cavitex. Sa mga sumusubaybay sa atin na hindi man natin mapangalanan, ayon doon sa ating channel ay may mga nakakanood na nasa Amerika, nasa India, at iba pang lugar, ibang mga labas ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyo. Nawa ay nakakabigay tayo ng mga informations sa mga kababayan natin, lalo na dito sa ating mga nasa Pilipinas. Yung mga ibang nalalakbay natin, so may mga update sa mga streets, kung ano yung mga ginagawa. Lagi nating gagawin yon every time na tayo po ay nagta-travel. So maraming salamat. Ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumaating lahat. At habang binabagtas natin itong Quirino Avenue, ay tayo ay laging nagpapaalaala na mag-ingat sa pagta-travel. So maraming mga kailangang gawin, at sa mga pagmamaneho ay
talagang nakafocus ang isip, ang paningin, ang kamay, ang paa, lahat ay nakafocus sa driving. So yung mga dinadaanan natin sa left and right natin, hindi natin masyadong tinitingnan ng matagalan kasi ang focus talaga sa pagdadrive ay yung unahang bahagi, tapos yung mga mirror natin lagi natin check. Syempre yung mga ginagamit nating service, kailangan i-check natin ang mga ilaw, ang signal light, ang preno, ang kondisyon ng makina. At kapag maayos naman yung ating mga service, magiging maayos yung ating ginagawang mga travel. So medyo maganda yung panahon. Kanina ay makulimlim at medyo umaambon, pero ngayon ay makulimlim pero wala naman na yun. Ang mga barangay ng Parañaque na ating madaraanan mula doon kanina sa boundary ng Las Piñas at ng Parañaque, San Dionisio, sunod na barangay ay ang Don Galo, tapos ang barangay ng Tambo at ang barangay ng Baclaran. Pero pagdating natin dun sa Tambo at sa may elementary school ng Tambo, Maine, bali corner siya ng Quirino Avenue at ng Naiya Road. Kakaliwa tayo doon mamaya. At sa traffic light na yon ay tutumbukin natin yung Rojas Boulevard. At pagdating natin doon ay kakanan naman na tayo papunta ng Manila. So yun yung mga dadaanan natin dito sa Parañaque. Hanggat maaari, kung tayo ay nakamotorsiklo, huwag tayong sisingit ng biglaan. Kung tayo man ay sisingit, kailangan siguraduhin natin na talagang okay yung pagsingit natin. Kasi mahirap ang bigla ka na lang sisingit kung tayo ay nakamotorsiklo. Mas mainam na yung defensive driving, lalo na kapag two wheels yung gamit natin. So ang pagmumotor ay may mga advantage at may mga disadvantage din. Alam nyo, kahit na nakamotor tayo, pero kung ganito na yung flow ng mga sasakyan, wala na ring pagkakataon na makasingit sa ganitong mga masisigip na sitwasyon. Minsan ay nagka-counter, pero mahirap yon kapag nag-counter. Pero yung iba ay nakakagawa ng ganon. Minsan may mga enforcer din kasi na kagaya dito sa ating dadaanan na to. Mayroon ditong traffic light sa kanto ng Quirino Avenue at ng Naiya Road. Kapag naka-green light na yung ating lane ay pinapa-counter nila. So okay lang naman yun kasi ang mga sasakyan dito ay one lane naman kapag nag-go. So yung nagle-left kasabay nitong diretso na nasa lane. Ganon din yung sa kabilang side. Kaya sa mga enforcer ay gina-guide nila na okay lang yon,
maka-counter flow kasi ang flow talaga ng sasakyan kagaya nito, sinasabi ko sa inyo na ayan, ina-allowed ng mga enforcer. So may mga enforcer dito, ayan, kumakaway sila na para maibsan yung traffic dun sa likuran, hinahayaan nila na makago muna. Naka-green naman talaga yung traffic light. So yung nandun sa kabilang side, yung stop nila. So nandito na tayo sa Nahia road. Yung kanto nito ay kakana naman tayo at Rojas Boulevard na yung street na kakananan natin. So medyo maluwag na dito, unlike dun sa kanina bago mag traffic light. So marami man yung mga sasakyan pero ramdam natin na maganda yung takbuhan ng mga sasakyan. So marami din yung mga magra-right turn at tayo ay magra-right turn din. So ito na yung Rojas Boulevard at dito may speed limit. Ang speed limit dito ay 60 kph. Mapa motor ka man o mapa 4 wheels ka man o anumang sasakyan ang gamit mo. Kapag may mga enforcer dito na nakaset up yung kanilang speed gun at nakalabag ka sa kanilang speed limit ay violation at may kaukulang multa. So tinitikitan. At dito sa gawing unahan, meron ditong ginagawa. Kaya kapag dadaan kayo dito, dun sa most inner lane, meron diyang halos 2 lanes na ginagawa. Kaya yung mga sasakyan dito sa gawing to nagsisiksikan, sabihin na natin, kasi hindi makadaan doon sa ginagawa. Pero pagkatapos naman nito ay okay na, maluwag naman na, so nagagamit na yung buong lanes doon lang sa bandang ginagawa. Doon lang talaga yung nag-iimbudo yung mga sasakyan. So dito merong motorcycle lane at mananatili tayo dito sa motorcycle lane at mapapansin natin dyan na talagang 60 kph yung nakalagay na speed limit, tapos motorcycle lane. Kaya lang ang nagiging problema nitong ganitong motorcycle lane pagdating dun sa bandang dulo. So nagiging terminal ng mga public vehicles. So kung talagang susundin mo tong motorcycle lane na to, ay pipila ka dun sa mga public vehicles. So medyo mahirap yung ganon. Kaya mapapansin natin yung iba ay hindi na nasunod dito sa motorcycle lane. Pagtawid natin ng traffic light dito ay dito natin makikita ang pagkakaiba nitong motorcycle lane dito sa ating kinalalagyang motorcycle lane. May traffic light dito, Rojas Boulevard, ang kanto niya ay Airport Road. Kaya mapansin nyo na naka-stop yung mga sasakyan. So pagtawid natin dito sa traffic light na to ay madadaanan natin yung Baclaran Church. At tayo ay aakyat ng tulay ng Rojas Boulevard. Ang ilalim ay EDSA. Kasi kung sa ilalim tayo dadaan ng EDSA, ang traffic light doon ay walang padiretso ng Rojas Boulevard. So left or right lang yung choice na gagawin ng mga motorista. Magle-left papunta ng MOA o magra-right papunta ng Pasay Makati EDSA. Kaya yung mga tatawid ng EDSA dito, doon dadaan sa ibabaw ng tulay ng Rojas Boulevard. Test of patience kapag ganitong may mga traffic light. Hihintayin talaga natin na mag-green light
para tayo ay maka-go. So ito yung binabanggit ko kanina, nasa motorcycle lane tayo. Ang tawid dito ay medyo maiiba na yung kalagayan ng nilagay nilang motorcycle. Kaya mapansin nyo, ayan, meron ng mga motorsiklo na nasa gawing inner lane na, nandito sa gitna. Kasi nga yung lane na para sa mga motor ay ayun, meron ng mga pick up, mga passengers. So, kung tutukod tayo doon ay matatagalan tayo. So, alam naman yan ng karamihang mga gumagamit ng motorcycle lane. So, dito talagang kailangan natin gumawi dito sa side na to ng paakyat ng Buendia flyover. Ang ilalim nga ay ang EDSA. So medyo ramdam na natin na dumadami-dami na ang mga motorista ngayon. Medyo madami na rin ang mga motorsiklo. Malapit ng mag-rush hour, kaya nagbo-volume na ang mga sasakyan. Kapag nakaakyat tayo dito sa tulay, tayo ay nakababa na, meron pa ulit tayong tulay na aakyatan. So, tulay naman yun ng Roas Boulevard, ang ilalim ay Buendia. So, talagang kailangan natin ng talagang mag-ingat kapag tayo ay naglalakbay, motorman o anumang service ang ating gagamitin. So akyat na tayo ng tulay. Diyan may masipag na naglilinis doon sa gilid. Maganda ang panahon ngayon, medyo makulimliman, pero wala namang ambon, walang ulan. So guys, ang ating pupuntahan, ang ating destination ay isang sikat na restaurant at siya ay nasa lugar ng Malate, Manila. Ang restaurant na yon ay may pangalang The Aristocrat. So ang founder ng restaurant na yon ay nagngangalang Engracia Cruz Reyes. Noong April 16, 1892 hanggang July 6, 1975, si Engracia Cruz Reyes ay isang chef at isang entrepreneur. Siya ay isang active din na promoter ng mga Filipino cuisine. At siya nga yung nagtayo ng The Aristocrat. So tuloy yung ating lakbay. Aakyat ulit tayo ng isang tulay, flyover ng Buendia, ang ilalim, flyover ng Roas Boulevard, ang ilalim niya ay Buendia. Ang Aristocrat ay isang famous na restaurant at meron siyang 17 branches around Metro Manila. At ang siniserve nila
ay Filipino local food. Ang location ng Aristocrat ay nasa San Andres Street at Service Road ng Rojas Boulevard. So mamaya makikita natin yung exact location ng Aristocrat. So tuloy tayo guys, at naramdam na natin ngayon na ayan, dumadami na yung mga sasakyan. Ang iba ay mga papasok ng work, papasok ng school, so kanya-kanyang mga pupuntahan, kaya ramdam na natin yung pagdami ng mga sasakyan. So, galing din talaga sa pagmamaneho. Magpapasalamat tayong muli sa mga nakakasama natin sa ating mga lakbay, mga travel. Salamat na inyo pong patuloy na nasusuportahan ang ating YouTube channel, ang Pinoy TV. Itong Rojas Boulevard medyo malawak na rin. 4 lanes halos yung pwedeng daanan. Dun sa pinakagilid ay meron pa. So aakyat ulit tayo ng tulay. At sa bawat tulay na inaakyat natin, meron siyang 2 lanes. So paglagpas natin dito sa taas na to, ang ilalim nito ay Buendia. Pagbaba natin ng tulay ay tuloy-tuloy lang tayo ng Rojas Boulevard. At ang mga madadaanan naman natin mga street ay yung mga main street kagaya ng P.O. Campo at ng Quirino Avenue. So madadaanan natin ang mga street na to. Sa kaliwang bahagi naman ay nandyan yung Star City, ang Cultural Center of the Philippines, Arts Theater, ang PICC. So nandyan yan sa kaliwang bahagi yung World Trade Center. So medyo malapit na tayo sa ating destination. So pagtawid natin mamaya ng P.O. Campo at ng Quirino Avenue ay gagawin na tayo sa kanan dahil napakalapit na ng Aristocrat sa Quirino Avenue. Minsan maluwag yung daan, minsan naman ay ramdam natin yung sikip ng kakalsadahan. So papasok tayong kanan, pero syempre nag-stop tayo kasi nagpapaalam tayo dun sa sasakyan na nandun sa lane na yun. Kaya sabi ko, kapag sisingit man, dapat ay mag-ingat. Kasi minsan may mga mababait na nagbibigay din agad sila ng way. Pero minsan naman, merong ayaw magbigay ng way. So, tatawid tayo dito. Pagtawid natin ay medyo malapit na yung ating pupuntahan.
So may mga bata na nanghihingi ng abuloy. Kung meron tayo ay pwede natin silang bigyan. Kung wala naman ay okay lang din. Kung talagang walang maibigay. Pero kung meron naman at may kakayahan tayong magbigay, mainam magbigay din naman tayo. Okay, tuloy lang tayo sa ating lakbay. At susunod na yung Quirino Avenue. Dito sa left side, nandito yung parang main ng, hindi man main, parang station ng Navy, Fleet Naval of the Philippines. Kung kayo ay maglalakbay, magagawi kayo dito, maraming mga magagandang pasyalan dito. Nandito rin yung Baywalk, malapit dito sa ating pupuntahan. So ito na yung Quirino Avenue. Pagtawid lang natin dito ay gagawin na tayo sa kanan. Pagpasok natin dito sa street ng San Andres, ay dito na mismo ang Aristocrat na ating destination. Magandang restaurant, sikat na restaurant, marami ang kumakain sa restaurant na ito. Masasarap yung food na sinaserve nila. So dito sa kanto ay papasok na tayo dito. So, maraming salamat mga kalakbay. Patuloy niyong samahan ang inyong lingkod, Pinoy TV, sa mga lakbay pa na ating gagawin, mga travel. May mai-share tayo na mga tips about driving, situation ng traffic, situation ng mga streets. Ito na ang Aristocrat, the Aristocrat. So nandito na tayo. Yan ang Aristocrat. At sa bandang likod nito ay nandito yung Baywalk. Ang isang katawagan ngayon ay Dolomite Sand na napaayos nung nakaraang government ng Duterte administration. So ito guys, maraming salamat. Ito yung Aristocrat, the Aristocrat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. God bless us all.